Surprise everybody and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, where every episode is, that's right, one big surprise. Dahil, syempre, sabay-sabay tayong maghuhulaan. Aalamin natin kung sino ang ating guest ngayong araw na ito. Makakatanggap tayo ng mga clues para medyo may idea tayo who our guest will be. And then we'll just see where our conversation goes and what the conversation will be like. And I hope you'll all have as much fun as I do each and every time we do this show. So, let us begin. First clue, isa siyang Avenger sa first season ng Starstruck. Malamang nakilala ko na to kasi nung time na yon lahat ng Avengers ng Starstruck ginaguest namin sa Art Angel. Isa siya sa kambal sa iconic fantaserye na Super Twins. Wait, Super Twins. Super Twins. Okay. Super Twins yung naka-blue, tas blue and white, tapos may cape. Next clue, may teleserye. Kasama ang sikat at cute na child star na si Ewan Micael. Alam ko na kung sino ang ating guest ngayon. None other than, am I right? Is it Nadine Samonte? Tama ba ako? Nadine, ikaw ba yan? Yeah! Yay! Yeah, Uy, tama nga ako. Hi, Nadine. It's nice to see you. How are you? Nice to see you again. I'm fine. How about you? I'm good. Pretty mo pa rin. Ikaw nga, actually, with your braids, lalo ka pang bumata, Pang Super Twins. Tama ba yung naalala ko? Blue and white nga yung ano nyo? Sakto na blue and white din ako. Oo nga. Sobrang pang throwback yung clue natin, ha? Oo nga. Alam mo, I remember last year yon nung nakita kita sa shoot natin ng Christmas plug. Parang tayo ata yung magkasunod, di ba? Yeah. Tapos sabi ko, shocks, parang hindi talaga nagbabago yung itsura ni Nadine. Ikaw na naman sige. Uy, thanks ha. Yung hair ko ata yung hindi nagbabago. Lahat tayo forever young. Yeah, yes. Correct. It's great to see you. What's keeping you busy these days aside from yung upcoming show mo? Motherhood. Keeping us all busy. Ilan na ba ang kids mo? I have 3 kids. Wow, 3 kids. Ano yung ages nila? My eldest is 8 years old, babae, si Heather. 5 years old, lalaki, si Titus. And magti-3 ngayong November, yung bunso namin, si Harmony. Heather, Titus, and Harmony. May theme ba yung mga pangalan nila? Wala. Pero si Heather and si Harmony, pareho silang HS. Oo. HS. So, Heather Sloan. Okay. Heather Sloan, tapos Harmony Sage. So si Titus ang naiba. Titus na iba, Austin Titus siya. Kasi nung buntis ako sa first pregnancy ko, sabi sa aming lalaki, when we were sa church kami, tas may pinipreach about Titus, yung name. So sabi ko, parang gusto ko yung Titus. Tas ang 6th month ko, biglang sabi babae, sabi ko, so paano na yung Titus? So sabi ko, pag nagkaroon ako ng boy, papangalanin ko talagang Titus. Mahirap naman kasi gawin. Parang wala namang girl version ng Titus, no? Hindi na Titus siya, ganyan. Yeah, yun nga lang. Buti na lang nagka-boy ka right after. Yes. Oo nga. At saka hindi na sayang yung mga binili ko nung first pregnancy ko kasi I bought some boy clothes okay. So, he-told ko lang siya. Sabi ko, pag nagkaroon ako ng boy, at least meron na akong gamit. Oo. So, at least nagamit mo lahat, di ba? Yes. Oo. Tapos kay Harmony, konti na lang yung kailangan mong bilhin. Yes. Kasi meron na siya from Heather. Yeah. Oo. Hindi ko muna pinakawalan yung kay Heather na ibang damit. Sabi ko, I have a feeling, ang lakas ng feeling ko, na sabi ko, magkakaroon ako ng isa pang babae. Pero yung kay Titus, after ni Titus, pinamigay ko na lahat ng damit niya. Ay, wow. Parang may mother's instinct. Weird, no? Yeah. So, I'm wondering kung meron kang feeling ngayon na magkaka-girl ka pa ulit. No more na. Wala na talaga. Wala na, tapos na. Close na. I'm done na. Ako naman. So pwede nang i-garage sale or ipamigay yung kay Harmony. But what was it like going back to you? Kasi when you gave birth kay Heather, how long were you on parang kumbaga leave, maternity leave? Did you go back right away sa trabaho? No, actually, when I got married, after a year, umalis na ako sa showbiz. Nag-focus na ako sa husband ko, tapos planning to have a baby na. Pero, nandun yung struggle na ilang years kami bago ako nagkaroon ng anak. Tapos I really have to, what do you call this, kailangan maging yung physically, mentally, emotionally,
yung mind ko talaga nandun. Kasi I have APAS and PCOS. So, it's really hard. So, medyo struggle talaga. So, yun. Oo. So, from first, second, third, hindi mo na ako bumalik ng showbiz. Minsan, may mga pag-guesting isa-isa lang, gano'n. Pero, yun talagang nagbalik talaga ako is last year. Late last year. So eto na. Pero etong comeback mo, tuloy-tuloy na. Kasi sabi mo, sarado na yung tindahan. No more na, handa na. Kasi, APAS, 3 kids are APAS babies. So, I'm so blessed already to have them. Well, I was diagnosed before having a child na hindi ako magkakaanak talaga on. Oh, wow, what a So, by God's blessing. grace, yeah. So, sabi ko kay Lord noon, Lord, kapag nabigyan niyo ako ng anak, lahat ng time and effort ko, bibigay ko talaga sa kanila. Which is yun, nabigay ko talaga lahat sa kanila. Kaya sabi ko, it's my time naman ngayon. Oo nga. So, was it something that you had always planned na kapag okay na, malalaki na mga anak mo, babalik ka talaga sa showbiz? Actually, yes. At saka, Miss Pia, iba yung yung pag naumpisa mo talaga ng minamahal mo yung craft mo, yung pag-aartista, yung pag-aantay. Minsan napapaisip ka na parang, gusto kong bumalik. Gusto ko yung mahal ko yun yung ganon. And yet, ngayon, sobrang happy ako kasi nagkaroon ako ng chance na makabalik. Tapos ang ganda pa ng show na binigay sa akin. Sige, parang, So, this is your first full show back? Kasi nag-guestings ka, di ba? Yes, nag-guestings lang po ako. Before this show, meron po akong ginawa with Yasmin, The Missing Husband. Pero yes, that's right, The Missing Husband. Yeah, pero sobrang konti lang yung role ko. Feeling ko, sinusubukan ako na kung kaya ko. Kasi, alam mo yung buong 10 years, halos 10 years ako nawala. Wow, oo nga, no? Kasi yes, before you even gave birth, nagpahinga ka na. Yes. So my daughter now is 8 years old. And before I gave birth, 2 years pa after namin magpakasal So 10 years talaga ako nawala sa showbiz. So parang, sabi ko, it's my time na talaga. Hindi ka ba nanibago nung bumalik ka? Kasi syempre, taping, di ba? Alam naman natin, yung oras ng taping, napakahaba. Although ngayon, mas streamlined, mas regulated as opposed to nung nag-uumpisa ka noon. Miss Pia, hindi naman. Kasi na-miss ko Na-miss ko siya. Alam mo yung waiting ka, minsan nakatulala ka, nagbabakas ka ng script, eksena ka, balik ka ng tent. Na-miss ko yon. Sobrang na-miss ko siya. Kaya sabi ko, parang yung iba nag-ano sa akin na parang, hindi ka ba na-bored? Hindi ka ba na kasi yung mom life mo, syempre, everyday, kailangan mabilis lahat, lalo na tatlo yung anak mo. Pero, hindi. Siguro kasi talagang love na love ko yung ginagawa ko before. Wow. Hindi ka nahirapan to convince your family na gusto mong bumalik sa showbiz? No. Actually, my husband is very supportive na sabi niya sa akin, if you wanna go back and you're happy working, it's okay. Do it, sabi niya. It's for your own self-worth naman. Yun. Wow. My kids lang, medyo nanibago sila kasi sanay silang laging nandyan ako sa tabi nila. So, nire-reassure ko lang sila, I'm gonna go home. I'm just working. So, we have more money. We have to save so we can travel. Alam mo yung gano'n? Typical na. Yun yung basic explanation So, you'll have more toys, ganyan. Ay, hindi na. Sobrang dami na toys. Sige. Hindi na yun. Travel na lang. Travel ang gusto nila. So, we can travel, di ba? Uy, pero alam mo, it's so nice that, like you mentioned, your husband is very supportive. Alam mo, kanina lang, right before we started recording, I read something, an article saying that parang the best decision or the most important decision you will make in life, who the person you will marry is. Kasi you have to find a partner who will support you in whatever you do. Sabi mo, you've been married, 10 years? Tama ba? It's our 11th year this year. 11th year. Wow, congratulations. Thank you. Pero ikwento sa amin how it all began. I mean, saan ba kayo nagkakilala? Because di ba your husband, he's not naman from showbiz. No, he's not. Magdadagdag din ako sa sinabi mo, Pia. And the husband will also bring the best out of you. Talaga. They're gonna bring the best out of you talaga. Kaya yun, naging better version ako ng sa sarili ko ngayon. So before I met him, I was so scared. I was so like that. So simula nandyan siya, naturuan niya ako magkaroon ng confidence, magkaroon ng everything. Kaya happy. Best decision. Kailangan marinig niya to. Ipaparinig ko yan sa kanya. So, paano nga kayo nagkakilala? Through his mom. Kasi nagkasama kami sa isang show, yung Kidlat.
Tapos, so sabi ng mom niya, his mom kasi is an artista also. His mom is Ah. Isabel Rivas. Okay. Oo. So, from Small there, world. yeah. So, from there, nagkasama kami sa isang show. Tapos sabi niya sa akin, so what do you do? Sabi ko, tita, nag-wakeboard po ako. Sabi niya, oh, may isang wakeboards too. Sabi ko, really? Sabi niya, sino kasama mo doon? Sabi ko, sa wake park, kasama ko po yung mom ko at mga kapatid ko parati. Kasi ganun grabe yung family bond namin ng family ko. So sabi niya, okay. Oh, make friends naman with my son. Nag-wakeboard din siya doon. Sabi ko, sige po, let's see. Ganun lang ako. Kasi parang I'm not really entertaining yung mga ganun. Parang, okay, pag nandun, okay, pwedeng friends, ganyan lang. Pero yung sabihin mo, magkikita doon just to be friends, hindi ako masyadong ganun type. I'm more on conservative and introvert kasi ako. So parang ang daming nakaharang talaga sa akin. So, pagdating ko to sa wake park, there's this one Sunday, sabi, andun ako, nag-wakeboard ako. Tapos sabi ng mom niya, oh, where are you? Sabi ko, I'm here po sa wake park. Sabi niya, oh, my son is also there. His name is like that. Sabi ko, sige po, I'm here lang sa naka-line ako. Dun sa line ng mag-jump start na. So sabi niya, okay, I'll tell him to go to you. Sabi ko, okay, sige po. So then, pagkita namin daw, sabi niya sa akin, Nadine, sabi ko, yes. Sabi niya, boy, I'm the son of ganon. So sabi ko, okay. Sabi niya, doubles. Sabi ko, okay, sure. Ang doubles, ibig sabihin, sabay kami mag-wakeboard. Pero tuturuan niya ako mag-ramp. Kasi hindi pa ako nag-ramp. Takot ako pumasok sa mga ramp. Takot ako mag-teacher. So sabi ko, okay, sure. Pero alam mo, Miss Pia, the moment na sabay kami nag-doubles, nung tumingin ako sa kanya, oh my gulay, talaga kinutuban ako. You know why? Kasi lagi ko sinasabi sa mama ko na dito ko makikilala mo kapangasawa ko. Tapos sabi mama ko, ano? A foreigner? Sabi ko, hindi ko alam eh. Basta dito sa wake park ko makikilala mo papangasawa ko. Nung nakita ko siya, kinutuban ako. Sabi ko, shucks, ito yata yung sinasabi ko. Pero I really don't know him. Diba? Oh, kasi first meeting pa lang. Oh my gosh, ang cute naman nito. Yeah, and then, would you imagine? Lately lang, nag-scroll ako ng SLR pictures ko. Pag sino-zoom in mo, nandun siya sa likod. Ano ibig mo sabihin? Hindi sa wakeboard? Pictures sa ibang lugar? Wake park. Okay. Pinipicture na ako ng mama ko sa wake park. Tapos makikita ko siya, nandun siya sa likod, nakapila pala. Na hindi mo pa siya kilala? No. Wow! Ang cute naman nito. Uy, alam mo, ang galing siguro si Miss Isabel, meron siyang idea na na parang bagay kayo, kaya niya gustong ipakilala? Actually, not really. Kasi parang, alam niya yung son niya kasi mabarkada talaga. Maraming friends. So parang naawa lang siya saan, wala akong friends. Parang magkaroon ako ng mga friends. Alam mo yung ganun? Wow, pero what a great story. So, after that first meeting sa Wake Park, yung ba tawag doon, Wake Park? Yeah, wake park. Actually, niyaya niya ako mag-massage, foot massage. Parang ako, what? Massage. Siyempre, conservative ako. Parang isip ko, kaming dalawa lang sa kwarto, foot massage. Parang that's so weird. Hindi ko lang nakilala. Ay, sabi ko, coffee na lang. Tapos, yun, nag-coffee kami. And that's so weird again. Kasi, pagkita ko sa drink, sa coffee, niya, yung name niya and name ng ex ko are almost the same. So, parang, actually, okay, you're this? Sabi niya, yeah, that's my whole name. So, okay. So, parang, okay, baka ano na naman to. It came from a 7-year relationship eh. So parang it didn't end so well. So, and then I met him. Pero after 6 to 8 months na before ko nakalala sa start. Tapos after that, we had coffee. Then, may taping pa naman ako noon ng madaling araw. 3 a.m. ang pull out ko. So sabi ko, kesa matutulog pa ako, baka hindi ako magising. Sabi niya, do you wanna parang view lang sa may Cloud9? You know, Antipolo. Parang pampahangin lang. Doon na lang kami ng coffee and all. Ko, sure, sige. Kasi mukha naman siyang gentleman. At saka, kilala ko nanay niya. Importante yun. Kilala mo yung nanay niya. Okay. So, pagdating namin doon, it was so weird. There's this guy na nag-guitar. Sabi niya, anong request niyo pong kanta? Tapos, sabi ko ng husband ko, it might be yun na lang. Tapos sabi ng guitarist, sabi niya,
Sir, hindi ka pa sigurado sa kanya. So, dapat in-explain, first date pa lang naman kasi. Stay updated with Nelson Canlas, Nabasted ka na ba? No. Oh, ako with confidence ha. the online source for anything showbiz. Teka muna Ray ha, meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Ay! The latest celebrity news bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinim-kim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung ano yung reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair, and be grateful. Updated with Nelson Canlas. So, after that first meeting sa Wake Park, We had coffee, then from there, nakikita na kami. Pero naging kami very, very fast. As in, sobrang bilis. So, first month namin, he proposed in a paper ring. pero propose na maging boyfriend-girlfriend. No. Kasi parang naging kami, and parang just so weird talaga. Conservative nga ako. Parang sa kanya nawala yung pagiging conservative ko. So, parang nag-propose siya in a paper ring, will you marry me? So, ko, yeah, gumanon ako. Pero kami na nun. So, 1 month. On the 3rd month, he proposed in a real ring. On our 6th month, we got married. Wow! Yeah, and now we're married. Wow, what a beautiful story. Parang ngayon ko lang nalaman yung buong love story mo. All I always knew was just that hindi taga-showbiz, pero hindi ko alam, anak pala siya ni Miss Isabel Rivas, tapos ganun yung pagkakakilala nyo. What a beautiful story. I guess it's true in what they say talaga, no, na parang if you know, you know, and sometimes it's really not in the length of time that you've known each other or that you've been together. Kasi pwedeng kayo nga ng matagal na matagal, pero the minute you get together, maghiwalay. Pero in your case, saglit lang kayo na mag-boyfriend. Tapos ito, you've been married 11 years, blessed with 3 beautiful children. Yes. Grabe, no? Kahit ako, like yung sinasabi kay Lord, Lord, thank you. Parang, kahit minsan ako hindi ako makapaniwala. Tapos kaming dalawa, nagkukwentuhan kami, parang, can you imagine, we have 3 kids now? Can you imagine before we're just 1 month to propose ka, 3 months, and 6 months we got married? Wow. So, ang kwentong ito ay para sa lahat ng kagagaling lang ng breakup at naghahanap ng kanilang forever. Yes, you'll never know. Yes, you'll never know, 'di ba? Malay mo yung mga katrabaho nyo may anak pala diyan na ano. Pwede para sa inyo. Pero Miss Pia, I think he's ready to get married na rin because of his age. And me kasi, I'm looking for someone. Kasi I came from a not really good relationship. So parang ako, sabi ko, if I'll have another boyfriend, sabi ko, gusto ko siya na yun. Siya na yung mapapangasawa ko. Ayoko nung papalit-palit, ayoko nung mag-aaksaya ako ng oras, ayoko nung ganon. Yung mag-i-invest ka naman ng feelings mo, magkakaroon naman kayo ng memories na tapos later on mo, wala naman. Ayoko nung ganon. So sabi ko, gusto ko magkakaroon ako ng boyfriend, yun na yun. And he is also not that young anymore. We're 12 years apart. One cycle kami. Pareho kami Year of the Dragon. Oh, wow! Year of the Dragon. So, I think nag-swak din talaga yung matured na talaga siya. Ako, looking na rin. So, parang gano'n. Wow. So, really all in God's perfect timing too, di ba? That's so true. Naku, nakakatawa. So, hanggang ngayon, nag-wakeboarding pa ba kayo? Hindi na. We're doing golf together. Nag-golf kami. So yun na ang inyong bagong sport. Yes. Nako, baka paglaki ng kids niyo, gusto rin nilang subukan ng wakeboarding. Let's see. Nakakatuwa. And so, now that you are back at work, you still have time na, parang meron kayong mga date night, special moments na kayong dalawa lang without the kids? Now, yes, sabi nga namin sa isa't isa, minsan kasi syempre pag sobrang busy namin together, pag uuwi, syempre mga kids naman, nawawala yung time namin together. Kaya lagi namin nire-remind yung isa't isa na, hindi na tayo lumalabas ha. Parang, come on, let's have coffee lang, kahit saglit. Alam mo yung kahit kayong dalawa lang, kahit saglit lang. Dapat hindi wala yun. Dapat may date pa rin, no?
dapat may date pa rin talaga. Like last year, it's our 10th year anniversary. It's the first time ulit sa 10 years na lumabas kami ng bansa ng kaming dalawa lang. Oh, nako. Yeah. Pumayag yung mga anak nyo. Wala naman si magagawa. Pahirapan ng paalam. Pahirapan talaga. Iyakan talaga sila. Pero na-enjoy nyo. How long was your vacation? It was 8 days. 8 days on sa Wow. Japan. And it's our first time together sa Japan din. So we really enjoyed. Uy, ang sarap naman. Nako, very precious. Now that you're back at work, meron ba kayong hatian sa parang chores with the kids or yung mga responsibilities with the kids? Kasi we make sure na if ever I have work, kailangan sabay siya. Ah, okay. Pag wala akong work, nasabay ako, siya yung mag-work naman. Parang ganon. So we do that. Para at least dapat laging may parent sa bahay. At least, di ba, parang may flexibility, di ba, yung oras ninyo pareho. Yun yung maganda sa work din niya. I suppose this is the first time rin na nakikita ka ng kids mo on TV. Kasi syempre dati, hindi pa sila pinapanganak eh. Nung ikaw ay, like super twins time. Ganyan, hindi pa sila pinapanganak. So anong reaction nila nung nakita ka nila on TV? Yung mga guesting ko, nakakatawa kasi si Heather, minsan affected siya. Like, meron akong guesting sa, I think Wish Ko, if I'm not mistaken, Wish Ko Lang or Tadhana, na parang hinila ako, tapos binalibag ako. Parang sabi niya, when I see that guy, I'm gonna slap his face. Oh Sabi, no! Very protective. It's not right. Sabi ko, no, that's my work. That's okay. Oh no, grabe. Baka slowly maintindihan nila. Yeah, Oo. yun nga. Pero si Heather kasi sinasama ko sa Forever Young na taping. Ah, So, parang okay. ito niya. And it's so funny kasi like sila Miss Chanda Romero, yung mga ibang artista, pag eksena ko, si Heather nandun sa monitor. Kasama sila Miss Mavic sa katabi ng EP namin. So nakaganon din siya. So natatawa yung mga ibang artista kasi para daw siyang EP din na nagmo-monitor. Siya ang little boss. Yeah, Little Boss, yun nga. Oh, well, speaking of Forever Young, at nadadala mo sa set si Heather and then kasama mo si Ewan Michael. Is this parang children-oriented show ba ito? Ano bang kwento ng Forever Young? Ang Forever Young kasi, actually, this is different from other stories na nagawa ko rin with GMA. Ano siya, family kami. Okay, we have 3 kids. Isa doon si Yuwen. So si Yuwen kasi, he was born with this sakit na tumatanda siya, pero yung body niya will still be the same. Ah. So parang si Yuwen, age niyang 11 sa totoong buhay, pero ang utak niya sa Forever Young, same itsura niya, pero ang utak niya is 25 years old. Ah, okay. Uy, napaka-interesting naman. Yeah, and dun tatakbo yung story kasi there will be also about politics kasi may mangyayari. So, Ah. basta sobrang ganda. Ang ganda nung plot, ang galing nung storya. Anong magiging role mo? And my role is the mom of Yuwen. So, kumbaga, ikaw, tumatanda ka, pero siya ganun pa rin itsura niya. Yes. So, is it your first time to work with Ewan? Yeah, it's my first time. Oh, kamusta naman? Kamusta kayo sa set? Siya ang little director namin ni Heather. He's so matured sa age niya. Grabe siya mag-isip. At saka grabe yung mga plano niya sa buhay. Nakaka-amaze yung bata. Sobra yung dedication niya sa work niya. And he really wants something for his family. Kaya, masarap siyang katrabaho. At saka marami siyang hugot. Kaya, masarap siyang ka-eksena. At saka nag-ano siya, yung, kunyari, crying scene namin dalawa. Marami kaming together na scenes eh. Pag umiiyak na ako, nakakahugot siya sa akin. Ang galing nga niya. Pag umiiyak siya, minsan nakakahugot ako sa kanya. So, ang ganda ng batuhan namin dalawa. Importante talaga yun, no? Sa isang eksena na parang give and take kasi talaga siya, di ba? Yes. Kasi it's really hard na umarte sa isang ka-eksena mo kung hindi mo nararamdaman yung ka-eksena mo. Mahirap talaga. Pero kapag nararamdaman mo siya, andali. Kaya yung buong cast and yung buong team ng Forever Young, ang sarap magtrabaho kasi para lang kami naglalaro. Pero pagdating ng scene at biglang take,
makikita mo lahat kami umiyak na. Wow. Hindi ka ba nanibago, Nadine, after, your 9-year, 10-year break? Tapos, Yeah. sabak ka agad? Actually, at first, syempre parang nangangapa pa rin. Pero I'm happy kasi yung husband ko dito, nagaganap, si Alfred Vargas. And Alfred, nakatrabaho na siya way before, nagkasama na kami ng bata pa ako. So parang komportable na ako. And yung director namin, si Direk Gil Tejada, which is naging director ko siya so many times sa panghapon ko before. So parang nandun yung parang at least, buti ito yung first project ko, komportable ako, yung hindi ako mahihiya, hindi ako maninibago. Meron konti, slight, yung mga pag-deliver ng dialogue and all, pag-memorize yun, medyo nanibago ako ng konti. Pero nung nandun na ako, dumire-diretso, yun na. Nanumbalik lahat. Oo, ganoon. Oo. Parang riding a bike. Diba? You don't forget. Ilang taon ka ba, Nadine, nung nag-umpisa ka sa showbiz? Starstruck yung first entry mo into showbiz? No. Not even. Ang first entry ko was with ABS before. Ah. I'm part of Star Circle Batch 10. Okay. So, batch ko doon, like, sila Bea Alonso, Alfred Vargas, Dennis Trillo, kami magka-batch. Kaya nakilala ko na si Alfred way before. I was 14 that time. After nun, lumipat ako sa GMA and I tried Starstruck. Wow. And it's been how many years? I'm 36 now, so that was 22 years. Grabe. When you really love what you're doing, talagang tatagal ka dun sa ginagawa mo. At kahit kung mapahinto ka man for a short time, babalikan mo talaga. Yes. Iba eh. Iba. Parang magnet. Minamagnetize ka pabalik doon. Yung gano'n. Oh, but speaking of Starstruck, nakakausap mo pa ba or nagkikita pa ba kayo ng mga kasama mo sa first batch? Sa mga guestings lang. Pero pag nakikita kami, para kami yung bata. As in, bumabalik yung pagkabata namin before na magulo, yung kwentuhan. Tapos nagre-reminisce kami na, uy, ikaw, naalala mo dati, ganyan kay, ganun kay. Alam mo yung ganon? Pero sa mga guestings lang. Pero ang lang pong nakaka-chat and all, like si Christine Reyes, si Jade Lopez, yan. Si Katrina, nag-family feud kami, tapos after ng family feud, lumabas kami. Nag-dinner kami, alam mo yun, get-together lang. Ang saya. Parang magkakaklase lang, di ba? Parang school reunion. Oo nga eh. But looking back, I mean, from your Starstruck days until now, how would you describe yung parang yung journey mo or yung growth mo in your career from more than 20 years ago? How can I describe? Parang fireworks. Kasi ang bilis eh. Ang bilis nang nangyari sa career ko. Starting Starstruck talaga. Kasi during Starstruck, pagkatanggal na sa akin ng Starstruck, bigla akong nagkaroon ng show. Diretso talaga. Then, nag-stop talaga ako nung, yung I'm planning to have a family na talaga. Fireworks yung masasabi ko Pero, di ba pag ang bilis, you're still up. Parang hanggang ngayon, feeling ko nandun pa rin ako sa taas na parang may show, may ganyan. Yung happy pa rin. Iba yung feeling. Hindi ko alam minsan hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko kasi dati naalala ko, sabi ni Yasmin, once na naging artista ka, hindi mo na may babalik na maging normal kang tao. Artista ka pa kahit anong gawin mo. Sabi ko, na-realize ko yun kasi nung wala na ako sa showbiz, kahit saan ako magpunta, kilala pa rin nila ako. Kaya parang sabi ko, so parang artista pa rin pala talaga ako? So parang ako maniwala. So parang yun, pag yung ginagawa ko yung show, parang pag pumunta ako sa isang lugar na parang, parang, kilala pa rin nila ako. Yung gano'n. Siguro nga yung ibang tao hindi nila maiisip na nag-stop ba siya, 'di ba? Kasi parang kilala ka nila, kaibigan ka nila. So pag nakita ka nila ulit sa TV, parang okay, nandiyan pa rin siya. Parang 'di ba? We've been friends all along, parang ganun yung dating. Yun nga eh. Tsaka siguro hindi pumunta sa isip ko, Miss Tia, na parang hindi, artista ako. Hindi parang anong nangyari kasi sa akin, parang na-enjoy ko yung journey. What's the most important lesson you have learned thus far? Siguro isa lang, huwag kang makipagkompetensya sa iba. Just compete with yourself. Yun lang. Kasi, and enjoy your work. Enjoy what you're doing. Kasi from there, if you're enjoying it, you're happy. So, lalabas din yun sa'yo. Kasi during Starstruck, pag contest, talagang lahat nakikipag-compete sa isa't isa. So sa akin, nung time na yun, sabi ng mama ko, huwag kang makipagsabayan, makipagkompetensya kasi iba yung nagiging mindset mo na parang, hindi, kailangan mas magaling ako sa kanya, kailangan ganyan. So nandun na yung mga negative
thoughts mo. So parang sabi ng mama ko sa akin, i-compete mo yung sarili mo. Ibig sabihin, tanongin mo yung sarili mo, ginawa mo ba yung best mo? Dapat mas galingan mo. Yung ganon. So yun yung pinaka lesson sa akin. So every time na may gagawin ako, na may kasama ako or what, I don't compete with them. I just compete with myself na ano yung sarili ko, hindi, kailangan maayos yung gagawin ko, magaling ako. Kung magaling siya, okay lang, better. Pero aayusin ko yung sarili ko. Hindi ko titingnan yung ibang tao kasi ayoko magkaroon ng parang negativity towards them. Napakagandang lesson no. To think na, syempre nag-umpisa ka sa isang competition, but that's a very important lesson to learn from a competition. Kasi kung hindi wala ka ng friends. Di ba? Wala ka ng kaibigan. Ang hirap naman nun. Uy, but Nadine, thank you ha. Thank you so much for sharing all of this with us. Alam namin you have other things to do. You're a very busy mom and you're back at work. But before we wrap things up, meron kaming surprise game para sa'yo. Siyempre, kailangan, may pa-surprise kami for you. Hindi lang ako na-surprise dito. Teka, basahin natin yung ating game. Dahil ang upcoming show mo ay Forever Young, ang title ng game natin ay Forever Young or Young at Heart. Basically, magbibigay kami ng questions, sasagutin mo lang which fits the description better, yung younger self mo or the current Nadine. So for example, sino mas masipag? The young Nadine or si Nadine ngayon? Okay. Okay? Alright, ready ka na ba? Ready! Alright, first question. Sino ang mas adventurous? Yung Nadine ngayon. Wow, really? Usually, di ba yung mas batang version? No, yung Nadine ngayon. Di ba sabi ko nga kanina, yung husband ko ang nagbigay sa akin ng confidence sa sarili ko. So before, kasi I was always scared. I was scared of everything. Ngayon, parang ngayon hinahanap ko na, okay lang pala maging scared ng if-face mo yung fears mo, doon mo malalaman kung hanggang saan yung kaya mo. Nice naman. No? Naku, I'm sure yung mga nakikinig na single, parang talaga, sana ako din. Lapit na. Tiwala lang yan. Oo. Kaya din yan sa'yo. Pray lang. Oo, yes. Pray lang. Sino ang mas maagang matulog? Uy, good question. Yung Nadine ngayon. Understandable naman. Kasi sinasabayan yung mga kids eh. Pag pinapatulog mo sila, minsan nauna ka matulog. Ano oras ang bedtime mo pag walang work? 10. Not bad. Pwede na. Sino ang mas mahilig mag-party or mag-celebrate ng okasyon? Yung Nadine ngayon. Mas marami na kasing sinaselebrate. More reasons to celebrate. Oo. Yeah. How about, sino ang mas spontaneous pagdating sa mga decisions? Ayun Nadine ngayon. Really? Mas spontaneous ka ngayon? Because you have your husband with you. Yes. May confidence kasi. At saka, nice. may nasasandalan ako. And last question, sino ang mas maalaga sa loved ones? Yung adored. Yung ngayon. Yes, of course. Kasi mas may knowledge ka mas malawak na yung isip mo. So ngayon, mas you know how to appreciate things, you know how to care for your lola, for your mom, for your mas na-realize mo ngayon lalo na pag may anak ka, na para, kaya pala ganun ng mama ko. Alam mo yun, kaya pala ganun ng lola ko. Kasi ikaw mismo nakaka-experience sa sarili mo. So parang deserve pala nila to. Mas deserve silang mahalin pala. Ganon. Oh, what's a beautiful thought process, no? Parang, tsaka kumbaga parang you're paying it forward rin sa kanila. Yes, diba? of course. Paying it forward to your parents and your grandparents. Tapos syempre, at the same time, that's the same kind of nurturing and love that you're showing your children as well. Yeah. Saka gusto ko rin matutunan ng mga kids ko yung paano ako with my parents para ganun din sila paglaki. Kasi diba, mga kids ngayon, they're different. Hindi naman natin may iwasan na maging ganun. Lalo na mga Gen Z, mga na hindi ko maintindihan kung ano yung mga yan. Pero gusto ko matutunan pa rin nila yung first of all, yung respect and love. Nadine, it's so nice to see how after sacrificing the past how many years, focusing on raising your family, now you're somehow reclaiming the things that you had before that you had to give up for a while, like your work. So it's so nice to see you reclaiming your me time, your work, and all that. And congratulations. We look forward to your new show. Baka you'd like to invite everyone to catch Forever Young. Yes, everyone.
Abangan niyo po Forever Young, October 21 na. Malapit na sa GMA Afternoon Prime, directed by Direk Gil Tejada. And marami pa po kami mga artista dito kasama like si Mr. Michael De Mesa, si Miss Yula Valdez na nasa starstruck ako sa kanya. Tapos si Alfred Vargas, James Blanco, at si Yuen, syempre ang ating bida. And sobrang ganda ng storya, kabang-abang siya. Hindi kayo maboboard kasi maraming mangyayari. And thank you so much, Miss Pia, for having me. Thank you. Nadine, thank you so much. Thank and you so congratulations much, Miss again on the new Pia. show. Thank you. Thank you. This surprise was planned by the team of Louie Andre Magtibay and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!